Candling po ba yung tawag yan? Pasilaw, ka. Dito tayo ngayon sa mga Luz Farm. Dito lang yan sa San Luis, Pampanga. Yan yung farm nila. Kasama natin ngayon ang owner na si Consial Mario Mangaluz. Ayan. Hello, good morning. Ilang taon na po kayo nagpa-farming? Actually, yung sa mga itik ko, mayroon ng 20 years. Ngayon, itong tilapia at saka hito, bago lang yan. Yung tilapia, almost 5 years na. Tapos yung hito, mga 2 years pa lang. Sa mga inaalagaan niyo po, ano po yung pinaka may potential talaga? Itik po, tsaka hito. Yung itik po kasi, yan na yung pinaka, ano ko rito pinaka source of income ko. Para po sa mga viewers natin na gustong matuto po sa pag-farming o yung pag-aalaga ng mga itik dito, ano po yung maipapayo nyo sa kanila? Yung mga gustong gumaya sa akin o interesado rin, wag nyo munang masyadong lawakin ang inyong pag-umpisa. Pag-aralan nyo muna. Nung kasi ako, nag-start lang ako sa less than 1,000 heads na itik. Pinag-aralan ko munang mabuti dahil malaki rin kasi kapital niyan. Kailangan malaman mo muna talaga kung paano ang sikreto. Kapag sanay na kayo nun, that's the time na dagdagan mo na yung inyong building at saka yung inyong mga itik. Sir, kung sakali naman po yung mga buyer gusto po nilang pumasyal dito, open naman po ba itong farm nyo? Anytime po, itong akin, open po yan sa mga lahat, lalo na yung interesadong mag-umpisa sa line of business na to. Yan po ang aking building. Ito po yung unang building ko. Ako, nag-start po ako sa 2,000 heads dito sa unang building ko. Ngayon, dahil nga makakonsumo, nagpalagay ako ng solar. Yan po yung solar ko, 15 panel po yan para malibre tayo sa kuryente. Sa ilalim po yan po ang fish pan. Sa ilalim po yan, ayun na po nandyan po yung mga hito. Ito pong setup nyo po na yan, wala naman po nagiging problema sa mga hito na nasa ilalim? Wala pong problema yan dahil po ang hito, resistance po sa sa buhay. Matibay po ang buhay nila. Kung i-compare mo po sa ibang isda tulad ng tilapia. Yung mga ng itik, manure ng mga itik natin, isa po sa pagkain ng hito yan. Meron din pong support ang feeds at saka yung mga iba-ibang karne. Kung minsan po yung hasang ng hito, kinukuha namin sa palengke, yung mga pellets po, nakasuporta po ng Ang kagandahan pa nito, yung mga mortality kung meron man sa mga itik, pwede natin ipakain sa mga hito para siyempre maka-less gastos rin talaga. Bali po dito sa farm nyo, yung mga boy, may kanya-kanya na rin pong bahay. Meron pong tirahan yan, ayan po yung kanilang CR, yung mga bagong pisakong bibi, ayan mga inakay. Ayan eri pa yung maliliit to, no. Talaga po palang iba-iba yung mga makikita dito sa mga Luz Farm. Napansin ko rin po sir, may ano rin po kayo, parang balutan yata ito, incubator. Meron din ako, nagtayo rin tayo ng maliit na balutan. Eri ang tirahan nila. Baka tingnan nyo yung tirahan ng mga kasama ko rito. Dito yung pinaka ko rito. Tirahan na pinakakasama namin sa bahay. Kaya sa mga nakikisama dyan, ayan, baka hiring si Sir. Bali ito po, papunta po tayo ngayon sa isang building ni Sir Mario Mangaluz. Eri po yung yung bodega po ng feeds. Ay, ito po. Naka-screen po ito para yung mga daga hindi nila mapasukan. Saka yung lagayan ko ng itlog. Yung daga po kasi kuminsan, medyo kaibigan natin yan. Pero kuminsan sinisira nila yung ibang feeds natin, mga sako, tsaka itlog. Lahat po ba ng mga napoproduce nyo pong itlog dito ay ginagawa nyo pong balot? Hindi naman. Dahil nga yung balutan ko medyo maliit lang, binaibenta ko rin yung iba. Ayan po yung mga itik natin. Dito po sila umiitlog. Dito sa area yung nila, pangitlogan. Ayun po, doon sila naliligo. Doon po sila, opo. Tapos doon po sila umiinom sa kabila. Dito naman sila kumakain. Ano naman po yung pinapakain nyo po sa inyong mga itik? Bimeg feeds. Yun, Bimeg. Baka naman. Pure blend. Baka yung pure blend, no? Supreme ng Bimeg. Bimeg, ayun po. Ilang months po bago nyo sila isampa dito? More or less, nasa 6 months. Hanggang ilang taon naman po sila mapapakinabangan? Nasa 1 taon tayo. Sa ngayon po, nasa magkano po yung presyo ng isang itlog? Ngayon po ang presyo ng itlog, more or less po, nasa 10.50 ang isa. 10.50. Kaya pala yung presyo po ng balot ngayon is nasa mataas, 25 pesos na po yata yung isa. Yung bali yung medyo hindi pasok sa pagbalot o yung pambalot na itlog, bali nabibenta nyo pong... sariwa. Hindi po kayo nagbuburo ng itlog? Nagbuburo din tayo ng itlog. At the same time, yung mga basag-basag, meron tayong kumukuha ng mga leche plan. Ayun, gumagawa po ng leche plan.
Ayun. Saka yung pang-ulam. Yan, kaya sa mga nagluluto o gumagawa ng mga kakanin, pwede po kayo mag-direct dito sa farm ni Sir Mario. Ito nga po palang building natin na to, 2,000 po yan ang isang building na to. Kada cage po is 100 plus 10, bali 110 pati po barako. Bali, ito po, paano po sila mangingitlog pala dito? Pag ano po, pag hapon na po, binubuksan ito ng ganito. Yan. Hapon pa, Sa pagka umaga hapon, po, sa umaga naman, pagpupulot na. pagpupulot ng itlog, isasara uli. Ayun. Kung titignan nyo po, mayroon pong ano yan, mayroong PVC na sa gitna. Doon po dumadalo yung tubig. Doon sila naliligo. Ayun po yun. Kumbaga sa iba kasi, yung painuman lang po yung meron sila. Oo, yung iba. Pero yung akin kasi, gusto ko kasi naliligo yung alaga ko eh. Opo. O, compare mo sa tao, kahit yung tao hindi mo paliguan eh. Dalawang uri po kasi yung pag-aalaga ng itik. Yung pag-ala, saka ito po na naka-poultry lang. Nagpag-ala rin po kayo nung una. Kahit ngayon, meron din po ako nakapagala. Ayun po. Hindi po tayo nawawala ng ganyan. Dahil lalong-lalo na po. Sisiw pa lang po, nagpapaalaga na ako eh. Oh. Nasa magkano po pala yung presyo ng isang inahin na itik po ngayon? Yun pong, as of daw po, naglalaro lang sa 140 ang inahin na itik. Pero pagka dumalaga po, magkano po yung presyo na? Dumalaga po, naglalaro tayo sa 350, more or less. Kapag po ano na, yung mayroon ng umpisa, yung ibig sabihin, halimbawa, yung may 20% na ng itlog, sa 1,000, mayroon ng 200, medyo mahal yun, nasa 350 na yun. Ngayon, yung wala pang start na umpisa, kahit 320 lang. Sa itik naman po ba, wala po bang mga nagbebenta po na mga manluloko? Marami po yung gano'n. Hindi natin maiwasan yan. Alam natin sa mga Pilipino, magaling. Kuminsan po, ang itik na binibili nyo, sasabihin sa inyo, dumalaga, ready to lay. Kaya pala, recondition na lang. Diyan tayo po maingat. Lalong-lalo na yung mga mag-uumpisa pa lang na walang alam sa line of itik. Kasi po yung tulad ditong akin na to, halimbawa, pag isang taon na yan, ilalabas po yan sa bukid, re-recondition. After 2 months po, parang dumalaga yan. Kung titignan mo. Ngayon, yung hindi nakakaintindi sa itik, ipe-fake nila. Sasabi nila, dumalaga yan, nag-uumpisa pa lang, doon po tayo maingat. Kaya kung nag-uumpisa po tayong mag-umpisa sa business na yan, siguraduhin lang po natin ang inyong bibilin na itik ay dumalaga o sinasabi na yung mga 6 months pa lang. Ayan mga boss, hanggang dito na lang muna itong video na to. Pero hindi pa to dito nagwawakas, kaya maraming salamat po sa pagtanggap sa amin, Sir Mario. Maraming salamat din po sa pagpunta. Ayan po. Anytime po, welcome po kayo dito sa aking farm. Ayan. Yes.